Ang pagbisita ni Balaram sa Brindaban. Pagkatapos ng maraming taon ng pagkakahiwalay mula sa mga taga-Brindaban, si Balaram, ang nakatatandang kapatid ni Krishna, ay nagpasya na bisitahin ang lugar upang makita muli ang mga minamahal na Gopa at Gopi na lubos na nananabik kay Krishna. Sa Mathura at Dwarka, abala si Krishna sa mga responsibilidad bilang hari at sa mga gawain para sa kapakanan ng mundo. Gayunpaman, alam ni Balaram ang malalim na pagmamahal ng mga taga-Brindaban para kay Krishna at kung paanong araw-araw silang umiiyak dahil sa kanilang pagkakahiwalay. Pagdating ni Balaram sa Brindaban, siya ay sinalubong ng walang kapantay na galak ng mga taga-nayon. Ang mga Gopa, pastol na lalaki, Gopi, mga dalagang pastol, at ang kanilang mga magulang ay nagmamadaling lumapit kay Balaram. Ang kanilang kagalakan ay hindi masukat sapagkat ang presensya ni Balaram ay parang si Krishna na rin ang dumating. Tila naibsan ang kanilang matagal ng kalungkutan. Pinasyalan ni Balaram ang kagubatan ng Brindaban, ang Yamuna River, at ang mga burol ng Govardhan. Pinansin niya kung paanong ang bawat sulok ng lugar ay nagpapakita ng bakas ng presensya ni Krishna noong bata pa ito. Ang mga lugar kung saan naglaro, sumayaw at tumugtog ng plauta si Krishna ay nananatiling buhay sa alaala ng mga tao. Sa pagbisita ni Balaram, naalala rin niya ang maraming kaganapan noong panahon ng kanilang kabataan, tulad ng pag-aalaga sa mga baka, paglalaro kasama ng mga kaibigan, at ang kanilang masasayang sandali. Ang mga Gopis lalo na ay nag-alay ng kanilang malalambing na kwento at alaala kay Krishna. Kay Balaram, habang nakikinig, hindi maikakaila ang lalim ng pagmamahal nila kay Krishna. Isang araw, nagpunta si Balaram sa tabing ilog. Sa okasyong ito, sila ay medyo lasing dahil sa pag-inom ng baruni, isang celestial na inuming nagbibigay lukgod. Gusto nilang magtampisaw sa tubig kasama ang mga Gopis, kaya't iniutos niya sa Yamuna River na lumapit sa kanya upang hindi na sila kailangang maglakad ng malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Yamuna River, na kilala bilang isang sagradong ilog at personifikasyon ng isang banal na babae, ay nagpakita ng pag-aatubili. Tumanggi siyang lumapit dahil alam niyang si Balaram ay lasing sa baruni. Ang pagtanggi ni Yamuna ay nagdulot ng matinding galit kay Balaram. Bilang anak ng Diyos at isang pagpapakita ng kanyang pagkadakila, hindi niya tinanggap ang kawalang paggalang na ipinakita ng Yamuna. Sa galit, kinuha ni Balaram ang kanyang plo, araro, isang simbolo ng kanyang pagkadiyos bilang tagapag-alaga ng lupa at agrikultura. Ginamit niya ito upang hatiin ang tubig ng Yamuna. Banta na huhukayin o lilihisin ang mga landas ng ilog kung hindi siya susunod. Natakot ang Yamuna sa kapangyarihan ni Balaram. Agad siyang humingi ng tawag, nagpapakumbaba sa harap niya. Nagbigay ng maraming magagandang dasal at tumalima sa kanyang utos. Lumapit ang tubig sa lugar na kinaroroonan ni Balaram, kaya't siya at ang mga Gopis
ay nakapaglibang at nakapagtampisaw sa tubig. Matapos ang masasayang pananatili sa Brindaban, nagpaalam si Balaram sa mga tao. Pinangako niyang ipaaabot kay Krishna ang kanilang pagmamahal at pananabik. Nag-iwan siya ng malaking pag-asa sa puso ng mga taga-Brindaban na darating ang araw na muling babalik si Krishna sa kanilang piling. Ang pagbisita ni Balaram ay nagbigay ng panibagong sigla sa buong Brindaban. Ito rin ay nagpapaalala sa lahat na kahit malayo si Krishna, ang kanyang pagmamahal at presensya ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ni Balaram at sa kanilang alaala. Haribol.